Uhan sa mga balita sa Sayre 47. Hiyok protesta nga gihimo sa mga militanteng grupo dinhi sa Subo nahimong malinawon. Tanang kawani sa Mandaue City Hall makadawat og Charter Day bonus. Supply sa itlog dinhi sa Subo walay angay ang kabalakan. PRO7 nakasakbit og illegal nga drugas nga mokabat sa 15 milyones ka pesos. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. Karon sa detalye sa atong mga balita, kapulisan mihulagway nga malinawon og hapsayra ang gihimong lihok protesta sa mga militanteng pundok sa dakbayan sa Sugbo atol sa labing unang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Giulagway sa kapulisan nga malinawon ra sa kinitibuk-an ang gihimong protesta sa mga militanteng pundok pipila ka oras sa wala pa magsugod ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pasado alas 10 sa buntag nagsugod sa pagmarsa ang mga nagkalain-laing hutong sa mga progresibong grupo gikan sa Fuente Osmeña Rotonda paingon sa dalan Kulon sa Dakbayan Sugbo kag gibanabana nga naa sa 40 ngadto na sa 50 ang misalmot. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mary Cristal Peralta, ang spokesperson ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega, hepe sa Police Regional Office 7 nga wala sila makadawat og problema sanglit gihatangan ang maong grupo nga makapadayag silang gibati. Yun po, no, nagpapasalamat po ako sa tanong na yan. Ito po sa ating assessment po ngayon is generally peaceful naman po. Nakita naman po natin na kung saan tayo po, pati yung ating mga kababayan na kung saan sila po binigyan po natin sila ng pagkakataon at ito ay kalayaan po nila para mai-voice out ang kanilang mga nasa loobin. So far naman po, nakita po naman natin, tayo mismo witness po na generally peaceful po tayo sa first zona ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpasalamat ng kapulisan sa gipakita nga kinaiya sa mga militante sukad pa kaniadto ug hangtod karon dili kini mohimog kasamok sa ilang mga programa. Human sa gihimong programa sa mga rallyista, malinawon kini nga mibiya o nga mauli. Dugang ni Peralta nga ang kapulisan magpaabot sa mga programa nga ibutyag sa presidente siyang zona ug andam nila kini nga suportahan. Nagtuo siya ang tinguha sa Pangulo mo ang kaayuhan sa matag Pilipino ug pagpalambo sa kinabuhi niini. Alam niyo po, sa atin po kasi sa kapulisan, makakaasa po kayo na total po yung ating pagsunod sa ating Chief Executive kung ano pa man po yung kanyang mga programa, susuportahan po natin at makakaasa po tayo na ang ating lalo na yung lideratura ng ating Regional Director na si Police Brigadier General Vega, ito po ay 100% na susuportahan po kung ano man po ang i-implement or gusto ng ating Pangulo. Kasi po alam naman po natin ito ay para po sa ating kabutihan at para po sa kapakanan ng sambayanan at ng mamamayang Pilipino. Arnold Bustamante, CCTN News. Moabot sa kapin 180,000 ka mga Sugboanon ang nakapahimo sa 20-day voters registration period alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Hinuon na himong hapsay ang dagan sa katapusang adlaw niini niadtong Sabado. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Maayo ang naimong dagan sa voters registration Lukop Sugbo, sukad niadtong Hulyo 4 hangtod na sa 23. Ana na sa 183,619 ka mga aplikante ang nakapahimos aron makabutar sa barangay ug sangguniang kabataan elections karong Disyembre. Matod ni Provincial Election Supervisor Attorney Leonel Marco Castellano nga sa maong ihap nagagikan ang kadaghanan sa mga bag-ong aplikante sa dakbayan sa Sugbo, Mandaue ug Lapu-Lapu. Samtang dako usab ang turnouts sa ubang mga kalungsuran sa probinsya sa Sugbo. Dili lang ni siya ingon nga mga new. So different type of applications ni siya. Then mauna nga ang atong kuan dako daghan gyud gyapon
I think ang problema lang kay ang COMELEC dili yun ni ka-extend nasa number para atong miaging election nga ni-extend ta og 1 month. Malinaw na sab ang katapusang adlaw sa voters registration, ilabi na sa mga satellite area sa Sugbo. Nasayran nga nag-cut off silang daan niadtong alas 3 sa hapon, diin naglista sila sa mga applicants nga maalagaran pa. Sama sa gilauman, daghan ang mga last minute nga nagparehistro sa pagkabotante apan adunay uban nga gibalibaran. Apan bisan pa man naimong malampuson alang sa COMELEC ang laing hugna sa satellite registration. Diin ilan ang gibutang gawas sa opisina tungod usab kini sa pagpakig-alayon o pag-abag sa mga management gikan sa managlahing malls sa Subo. But majority ni extend yun beyond the 5 o'clock. Kay daghan man ta na lista pag 3 o'clock. So sabot lang nako sa mga tao nga kung nalista ka sa 3 o'clock, sabot na to paninguhaon ka na mo nga mahuman. Sa tibok nasod, anana sa dulan 2.6 milyones ka mga bag-ong voters registrants ang nakapahimos o kadagan nini ana sa 15 ngadto na sa 17 anyos ang pangidaron. Gian Navarro, CCTN News. Tanan nga mga empleyado sa Mandawi City Hall makadawat og cash incentive subay sa ika-53 nga Charter Day anniversary karong Agosto 30. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipaningkamutan sa Konseho sa Dakbayan sa Mandawi nga madawat sa tanang empleyado sa City Hall ang charter bonus sa dili pa matapos ang Charter Day karong Agosto 30. Kaganinang buntag sa ilang regular session, napasar sa first reading ang ordinansahon paghatag sa incentives. Ang mga regular nga empleyado makadawat og 15,000 pesos, 5,000 pesos sa job order employees ug 2,400 pesos sa clean and green personnel ug barangay health workers. Ang Dakbayan adunay kapin 3,000 ka empleyado. Pahalipay sad sa of course kay we also have to acknowledge nga daghan jud tag mga empleyado nga kanang misig sa kalisod ingon ana per naning kamot nga motrabaho gyud gihapon and they will give 100% of their service to the Mandawihanon. So mo give back ra sad tani. Sigo ni Zafra nga ang charter bonus ana-ana sa tinuig nga budget sa Dakbayan. Nagkalain-laing aktibidad ang ipahigayon alang sa ilang Charter Day. Una nang ipahigayon ang mass wedding ni adtong Sabado. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nagpabiling maayo ang supply sa itlog sa probinsya sa Sugbo. Apan nakita sa Provincial Veterinary Office nga nasinati sa mga suppliers ang kamahal sa feeds, ingon man ang presyo sa lana. Maong miumento ang mga suppliers sa ilang baligya ngadto sa merkado. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gibutyag sa Provincial Veterinary Office nga nasinati sa mga local suppliers sa itlog dinhi sa Sugbo ang kalisod sa pag-deliver sa ilang mga baligya ngadto sa kamerkaduhan. Kinibisan pa man og maayo gihapon ang supply niini, ilabi na dito sa lungsod sa Bantayan. Sa pagpakisayod ni PVO Head Dr. Mary Rose Vincoy sa mga suppliers sa nakalabay nga semana, nasayran niya ang kalisod sa pagpalit og feeds tungod sa kamahal niini. Samtang nagbagod ang uban nga nagatod nini tungod sa kamahal sa presyo sa lana nga karon hinay-hinay nang mikunhod tungod sa sagunson nga oil price rollback. Hinungdan nga ang mga namaligya og itlog karon sa merkado misaka og jutay sa ilang baligya hangtod sa dulan piso matag usa. So naka-apekto gyud na siya sa production because ang kanasang mga producers nato magagad man sad sila kung pila po nila ang cost nga na incur no during the production period. So, nasa epekto. Apan bisan pa man, nagpabiling sustainable ang pag-supply sa itlog ngadto sa ubang bahin sa Sugbo. Kuno galing mo grabe man sa umaabot, abli usab ang habig aron pagdawat sa mga itlog nga gi-import gikan sa ubang lugar nga walay avian influenza. Kinahanglanan nga makig-alayon mismo ngadto sa Kapitolyo alang sa pagproseso og pamatud ang luwas sa bird flu ang naisgutang mga itlog. Kinahanglan proper coordination sa provincial veterinarian kasi pag dire-diretso manggod ang understanding mo with the business group diretso lang dapat, di ba? Which is actually mo gyud dapat protocol, but with these diseases nag-outbreak every now and then waka kabalo og unsay status sa ubang provinces. Kay delay sad ang report nga ma-arrive sa atua.
So kanang mga executive orders banning the entries, it also hampers sa delivery sa atong asa ilang target areas. Alam sa ni Dr. Vincoy, dako og importansya mga producers sa mga itlog ug ubang poultry products sanglit sila man ang magbalanse depende sa kahimtang sa merkado. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, PRO7 nakasakbit og illegal nga drugas nga mukabat sa 15 milyones pesos. Kana ug uban pa mga balita sa magbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, dungan nga anti-criminality and law enforcement operation sa kapulisan dinhi sa Central Visayas nakasakmit og kapin sa 15 milyones pesos nga kantidad sa illegal nga drugas. Lakip sa dadakpan ang mga most wanted criminal niadtong Biyernes hangtod sa Sabado. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot ngadto sa 15.7 milyones ka pesos ka balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas sa kaadlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kun sa Cleo. Gisugdan ang lapad nga operasyon sa tanang police office sa Region 7 sa alas 12:01 sa kadlawon sa Biyernes, Hulyo 22, 2022 ug natapos kini pagkasabado sa alas 12:01 sa kadlawon, Hulyo 23, 2022. Mato ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega, hepe sa Police Regional Office 7 nga mututal ngadto sa 182 ka mga anti-illegal drug operations ang gilusad sa mga sakop nga may resulta sa pagkasikop sa 214 ka mga drug personalities. Pipila kanila giilang nga mga high-value individual nga nalakip sa drug watch list sa matag unit sa kapulisan. Atol sa mga anti-illegal drug operation, nakasakmit sila nga 1,726 gramos nga gituang shabu nga dunay standard drug price nga 11.7 milyones ka pesos, samtang 33,000 ka gramos sa marijuana nga magkantidad sa 4 milyones ka pesos. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mary Cristal Peralta, ang spokesperson ni General Vega, nga tungod sa abag sa komunidad na himong malampuso ng operasyon sa kapulisan, sanglit gikan kanila ang impormasyon may kanabutan sa mga nalambigit sa illegal nga kalihukan. Tagsa ka mga dapit. Ito po nagpapasalamat po tayo sa komunidad kasi sa komunidad po nanggagaling ang ating mga impormasyon na ito na kung saan na-validate po ng ating kapulisan at ini-implement nga po natin ang anti-illegal drug operations po natin. So sa muli sa ating mga miyembro ng komunidad, napakalaki po ng partisipasyon nyo para po ito ay marisolba ng tuluyan. Gawas illegal nga drugas nakasikop usab sila 261 ka mga tao sa illegal nga sugal. Diin nakasakmit sila 174 ka mga gambling paraphernalia ug cash nga 22,000 ka pesos. Sa kampanya Batok Loose Firearms, nakadakop sila 21 ka mga tao sa 194 ka mga operations nga gilusad sa kapulisan. Di naka-embargo sila 23 ka mga armas ug eksplosibo, samtang 245 usab ka mga wanted persons ang ilang nadakpan pinasikat sa warrant of arrest. Gidugan ni Peralta ang kapulisan mohingusog pa sa ilang kampanya Batok sa illegal nga drugas tungod sa pagpangandam sa nagsingabot nga pagbukas sa klase sunod buwan ug mahimong luwas ang mga tinun-an gikan sa mga kriminal. Ipagpapatuloy po natin ito sa makatuwid nga po kung ano po yung nasimulan po natin dati pa. Ipagpapatuloy po natin kasi gusto po natin na ang lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mga kabataan ay maging ligtas sa araw-araw po nating pamumuhay, sa ating pagpasok sa eskwelahan na mag-o-opening na po very soon, sa ating komunidad na kung saan ang ating mga manggagawa ay makapasok sa kanilang respective na offices or work areas ng ligtas po. So makakapasa po kayo ang inyong kapulisan, ipagpapatuloy po natin ang papanatili ng kayusan at kapayapaan sa buong Region 7. Gipasigarbo usab ni Vega ang kalampusan nga nahimo sa kapulisan sa probinsya Sugbo. Di nakadakop sila tulo ka mga most wanted persons sa provincial level niini ug duha ka children in conflict with the law. Arnold Bustamante, CCTN News. Nadakpan ang giingong notadong manglabnihay sa mga sakop sa Sawang Calero Police Station ato sa buy-bust operation ni atong Biyernes sa gabi sa barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo. Ang suspetsado giila nga si Mark Jimboy Villarino nga taga-sitio Ibabaw, barangay Mambaling sa Dakbayan sa Sugbo. Nakuha sa dinakpan ang 15 ka pakete sa gituuhang shabu nga motimbang sa 10.7 gramos og mubalor og dulan 73,000 ka pesos. Matod ni
Police Major Eranio Regidor ang hepe sa Sawang Police Station nga makadaghan na gialarma sa kapulisan si Villarino sa kasong pangpanglabni sa mga pasahero sa mga publikong sakyanan nga moagi sa N. Bacalso. Apan na monitor sa mga pulis nga mi-level up kini tungod kay wala nay ikasustento sa iyang bisyo nga mao ang paggamit sa ilegal nga drogas na maligya na lang gyud kini. Gisubay na karon sa kapulisan kung kinsa ang tinubdan sa iyang ilegal nga drogas o kinsa usab ang iyang mga customer. Napalgan sa usa ka tricycle driver ang usa ka bag-ong himugso nga bata diha sa kasagbutan sa usa ka bakanting luna sa may sitio Sangi, Barangay Paho niadtong Sabado sa hapon. Matod ni Paho Barangay Captain Lindel Bulios nga ang bata gisud og plastik ug way sapot sa dihang nakit-an kini diha sa tricycle driver nga tanod ra usab sa maong barangay. Daling gida sa Lapu-Lapu City Hospital ang bata di nakit-an kini nga dunay samad sa iyang buko-buko. Sa kasamtangan, suma pa ni Bulios nga gisusi na sa kapulisan ang maong insidente. Dinila usab nga gisusi kung kinsa kadtong mga mabdus nga mga babae nga nagpuyo duol sa naasoy nga lugar. Gipanguluhan ni Chili Tita Kabatingan, founder sa Semi de Esperanza Foundation Incorporated, ang pag-abli sa ikaduhang humanitarian mission diha sa 4th ug 5th District sa probinsya sa Sugbo. Gipahigayon kini ni adtong nakalabay nga weekend sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Carmen. Sa mensahe niini, gipasalamatan niya ang LGU sa lungsod sa Carmen, mga magpapatigayon og mga individual nga nakatabang aron mahimong posible ang maong kalihukan. Ang mga beneficiaries naka-avail og libreng check-up sa mata, ingon man eyeglasses ug naghatag sab og usa ka gatos ka wheelchair alang sa indigents ug disabled nga mga recipients. Nasuta nga moabot sa 5,000 ka eyeglasses ug 50 ka wheelchair ang nahatag gikan sa Semi de Esperanza Foundation, usa ka non-profit humanitarian organization. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Linsua. Sa Salmo 21:15 nagihon, kung sangpiton ako nila, tubagon ko sila. Mo kini ang saad sa Ginoo kanato. Ug ang Ginoo matinudanon siya mga saad, pagkanindot hunaw-hunaw. Ang labawng gamhanan nga Ginoo, kung atong sangpiton siya, utubag kayo. Tungod kay siya may gugmaon. Ug siya nagpakabana bisan sa gagmay natong panginahanglan. Ingon niya na kama hinungdanon kita sa Ginoo. Gani sa dili pa nato malitok ang ato gipangayo. Nasayo ng Ginoo bahin nini ug nag-andam na siya sa iyang tubag-alang ngini atong pagkampo. Ang magbubuhat sa kalibutan nagpakabana kanimo. Busa ayaw pagpanuko sa pagduol kaniya pinagi sa pagkampo. Sangpitan Ginoo kay dili ka gyud niya pasagdan. Ang iyang mga kamot andam sa pagtabang kanato. Maigsoon, mo kining atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mao kato naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.